leadership skills? Siguro sa nanay ko. Yung nanay ko kasi, public school teacher, tapos naging principal, naging official, sa amin sa probinsya. And I think I got it from my mom because yung nanay ko parang may tiwala siya dun sa kakayanan namin to take on leadership roles. Hindi naman na kami dito anak mag-leader ka, anak mag-leader. Kaya wala naman gano'n. Kasi sinasabi na niya, kaya mo naman yan. Ganyan, yung gano'ng encouragement. And I think that's very important kasi sa dulo, while leadership, some would say it's inborn, pero ako naniniwala ko leadership is a skill. Dapat napapractice mo siya, dapat ginagawa mo siya. Parang leaders, the first step to leadership is actually taking on responsibility. Kung hindi ka mag-take on responsibility, hindi mo makukuha yung leadership mo, or yung skills mo. So, yun yung una. It has to begin with that very conscious decision that I want to lead, that I want to take on responsibility. May mga tao kasi na parang, why should I take it on? Eh, pwede ako focus sa ibang bagay. Halimbawa na nag-aaral ako, naisip ko, nakagraduate ako, pumasok ako UP 1992. So yun lang alam ko kung kailan ako nakagraduate. So, may mahabang kwento yan. I came in sa UP noong 1993, tapos nakagraduate ako, panahon na ni Ate Regine sa ibabaw ng Manila Kenya. So nag-aral ako, tumigil ako, nagtrabaho sa development work, and then came a UP President, si Dodong Menzo. Sabi niya ka yung mga aktivista na tinatawag sa pag-aaral, okay, may moratorium, balik kayo, mag-graduate kayo. So kaya ako bumalik sa pag-aaral, tapos kinarilo ko. Sa grade school, so yung leadership is like that eh. Tapos iniisip ko, pwede naman ako mag-graduate on time, tapos pwede ako mag-graduate ng loud din. Pero nagbabay lang ako, nag-student ako. Ayan, so of course there are times in my life that I regret it, na sana pinili ko yung mas madaling path. Especially pag medyo stress ka na. Pero maisip mo rin, if you have chosen that easier path, would you be as happy now? Kasi di ba sa totoo naman yung buhay natin, parang yung happiness, ang hirap i-define mo sa nagagaling ka. For other people, pera. Pero yung mga mayaman, they would say, hindi rin sila masaya. So totoo yung happiness and fulfillment, I think it comes from finding meaning in your life. Yung may kahulugan, kabulong yung buhay mo. Whether meaning in terms of masaya ka na meron kang pamilya na nagmamahal sa'yo, o may pamilya ka na inaalagaan mo. Or in my case, in our case, masaya ka na fight for what you believe is right. You've got the opportunity to actually work as a congressman for this particular term. The next term, what change do you want to happen? I have a laundry list of change that I want to see in society. Pero siguro yung isa, yung buksan natin, yung isip ng ating mga kababayan, that we actually have better political options. So mahabang kwento kung saan mo siya sisimulan, pero it has to begin somewhere. Halimbawa, people would say voter education is very important for us to reorient our political system. Ito lang pagtingnan natin yung pangalan ng mga tao nasa politika. Kasi lumayo, ito lang sa constitution. Okay, kung pumunta ka sa Senate, especially next term, it will be very interesting. In the next term, kung ang resulta ng election ay tulad na inaasahan natin, there will be 4 families. So, I think yung one important change, hopefully in the future, is that finally we can, at maraming magagalit sa akin dito, we can finally fulfill the mandate of the Constitution of political dynasties. Kasi sa totoo lang sabi niya, bawal. Pero wala pa rin regulation. I'm not saying that that will solve everything. So I think when we make politics more competitive, we provide people with options. Kasi halimbawa, maraming tao ang magagaling, hindi naman laban sa politika. Hindi na decide to take on the responsibility kasi mismo na, hindi naman ako mananalo eh. Kasi naman lagi pamilya na yun ang mananalo. So, that's one, hopefully, one change that I would like to see in the next year, especially the next term perhaps, na paano magkakaroon ng mas opportunity for ordinary people to take on positions of responsibility. Kasi kung makita natin, sino ba yung magagaling na mga local officials? Karamihan ito yung mga modernizing, progressive. Mas mananalo na minsan, pero dahil hindi ka rin sa political dynasty, matatalo ulit after. I am
taking this from the experience of a dear friend of mine, si former Dinagat Governor Akabang, ang tawag sa kanya ay Dragon Slayers. Diba? Sa mahabang panahon, isang pamilya na mayroong, pardon the term, religious organization, Tagalog kulto, na pero ayun. Oo, sila yung naghahari doon sa Israel. And then, a young progressive woman came in, she was former bayan rep, tapos tumakbo siya ang congressman, then gobernador, tapos after one term, ayun, nagkawalas tuloy yung judicial politicians para talunin siya na election after. So, yung pwede ng Dinagat, ang ganda niya eh, kasi yung panahon ni Kaka, sa loob ng mahabang panahon, ang Dinagat, walang arterial road. Ibig sabihin, walang kalsada mula sa dulo papunta sa dulo. So, ang basic, di ba, kalsada. Tapos, one term, 3 years, parang buo yung kalsada na yun, wala ng effort. Kasi realize mga tao, hindi ko pala kailangan pumasok sa 500 para marating sa isang bayan to the next stop. Kasi pwede palang jeep lang yun, na long dito. So, change really happens when people do not make the obvious choice. Yung pag-iba yung kung nila, pinili ko din. Pero yung alam din, yung question ng sustainability. So ngayon, ang even talaga yung playing field sa politika, and you have to do everything, even the playing field, para yung mga tao will have more options na dito. Another question, meron po bang ginagawang akbayan to educate the people with regards to yung ano ba ang akbayan, ano yung ginagawa ng akbayan, ano para saan ang akbayan? Kasi in the past administration parang medyo nabugbog yung mga progressive groups and ano. So medyo negative yung connotation ba with regards to yung mga progressive You groups. also think like, Yes, so, matindi yung ginawa ng previous administration to marginalize the opponents. Yan yung classic na galawan ng mga local officials, di ba? Kasi yung mga local officials, lalo na yung mga local dynasties, hindi sila sanay na may kumukontra at nagtatanong sa kanila. Kaya kung yung ginagawa, pag sa local, di ba, papaalisin, i-liquidate, papakain, no? At ganun din yung ginawa niya ng kahit presidente sa Paolo Duterte. So, minarginalize talaga na Neta Cuera, hinaras yung mga progressive groups, hanggang sa na-institutionalize the previous administration of Red Captain. Kaya matindi ang galit talaga, lalim ng hugot. Ang lalim ng hugot ko dyan kasi dati ako official ng National Youth Commission. And then, when we left the NYC, I felt that it was a relatively progressive agency. Malino na plano, nakalatag, may systems in place. Tapos ma-realize ko, yung NYC, yung #1 government agencies, na nagre-red tag ng mga kabataan. So in doing so, they're putting young people at risk. Tapos, disincentive para sa mga kabataan na active, para sa mga young people na active, na will take on leadership position. So, look, paano pa mag-active sa mga organizations, sa mga bagets, kung nare-red tag sila? So, kaya ngayon, buti na lamang at may pagbabago sa ating political atmosphere. What we're trying to do now is we're trying to push back institutionalize so dapat ipagbawal talaga. So, red tagging. Tapos napakahalaga ng papel ng political parties like Akbayan at saka ng mga educational institutions. No? So ngayon yung mga partnerships ay working now na iyakin na yung mga educational institutions hindi nagiging instrument for red tagging. May ilang kasi noon na educational institutions ginagamit yon para pigilan yung dissent inside the campus para wala nagre-reklamo. Diba? Sila pa mismo yung nagpapa-red tag sa nilang mga students. So, we're trying to also educate yung mga kababayan natin na sa pagpili natin ng kandidato, mahalaga rin tingnan yung kanyang political party. Wala pa tayo ganun concept kasi we're a very personalistic political system. Diba? Pili-pili natin lagi sino yung sikat, sino yung Gandhis, sino yung fresh, o sino yung magaling kumanta, ganyan. Bahala na kayo pag-governance time na kayo. Pero sa dulo, we have to be more conscious. So dapat, siyempre madaling sabihin, it should be platform-based politics. And you can only get that when you have strong political parties. Kasi yung mga tao, they can easily change positions. Sabi, itong position ko sa issue na ito ngayon, next, hindi na. Ito naman natin yan. Pero when you have political parties, ang political parties kasi may malinaw silang ideology, may platform of government, plataforma, at saka halimbawa, itong partido ito, ay para siya sa mga nasa laylayan, para siya sa equality, para siya sa equal opportunity.
So, ibig sabihin, kung boboto ka ng kandidato na galing sa partido ito, ganyan yung dala niya sa platform. And pwede mo singilin yung party kahit wala na yung tao. O yung pinatakbo nyo last time, palpak. So, sino natin kayo boboto? And that's the only way that we can modernize the political system na meron. Pero syempre, mahabang trabaho yan. At magsisimula siya doon sa mga halaga, mga electoral reforms, kasama din na nabang sabihin kanina about political dynasty. Nung bagets ako, which was 2 years ago, palagay ko nandoon kasi halimbawa if you do development work ng mga NGO boys, girls, and gals, that's actually public service ng development work, civil society work. Pero yung magiging politician, hindi. In fact, I never also imagined myself I would be a secretary. Kaya di medyo nabatunali ko sa mami, ako, commissioner na. Sabi ko, nagbibiyak mo ka. So, pero yun habang nag-mature ka, you realize, ito palang pag yung bahagi ng governance structure, may mababago ka kahit pa. Ito pala na pag-ibig bahagi ng stress, so meron kang political changes that you can achieve. At ang natutunan ko din ay, minsan may mga plano tayo sa buhay na yun yung gusto natin gawin, pero later on, life will tell us ano yung direction ng bagay sa atin. And I'm very happy that I did that for a while to be quite a listener. Yan, ito nga yung sa pinaka-controversial na pinail namin dito. Ito yung alternative mining bill. Ito yung Mineral Management Act. Ito yung pagbabawal ng pag-iingat sa mga no-go zone. Sabihin ng no-go zone, pag ito ay bahagi ng mga watershed. Sabihin, kung ito ay rainforest, ng bahagi ng watershed, dapat hindi kayo nangyayari dyan. Ito ay bahagi ng sexual domain, dapat hindi ka nangyayari dyan. Kasi lumang-lumo yan ang pinakapanginahay. Kung ito ay masyadong malapit sa communities, dapat no-go zone siya. And at the same time, pinagbabawal din sa ating affected minerals management bill, yung open pit mining. Kasi ito yung talagang pinapatag mo yung bundok para kunin yung mga minerals. Tapos kung makita natin yung open pit mining, wala talaga sa kahit ano environmental benefits ako, puro environmental destruction. Kasi di ba halimbawa, dati may bundok dyan, may puno, nagbibigay na malinis na namin, ngayon wala na yung bundok. Kasi wala na yung bundok, yung tubig galing sa ibang bundok, diretso sa bayan. Kaya nagbabaha. And you would be surprised, there are open pit mining sites, even in areas na malapit sa atin. So kaya yung matapibag natin, sabi, nung araw naman, walang ganitong baha, pero bakit kayo meron? So that is also one culprit. And at the same time, hindi yan parang puno na kung kinuha mo pwede ka magtanim, though matagal bago siya lumaki. Pag namila mo na yan, wala na siya. Kaya nga tawag sa kanya extractive industry. Kasi may kinukuha ka mula sa mundo. At kung nakuha mo na yun, hindi mo siya maibabalik. Hindi mo na siya ma-generate ulit. Nakuha mo na siya. So kaya mahalaga sa amin sa climate issue ng mining. Ganito pa hirap or kadali? Para po sa mga progressive groups that fight, sabi natin na siya, para siyang, para ka nag-labor na ulit-ulit. No? Kasi di ba, yung pagpapasa ng batas kasi ano siya, mahabang proseso. Internet, sasabay yung House at Senate, or nauna yung House, susunod your Senate, or the other way around. Tapos minsan, kahit mapasa mo na siya sa lower house, hindi naman siya papasa sa Senado. So, mahabang proseso. I would say, para sa mga progressive, pro-people bills, talaga mahirap. Pero, kahit mahirap, may mga panahon na nagtatagumpay tayo. Siguro para mga 30% of the time, may naipapanalo tayo. So, difficult as it is, dahil naman sa mga naipanalan natin, malaking impact sa mamamayan, tuloy-tuloy pa rin tayo nag-labor. Kahit ito ay ulit-ulit at nag-labor. The only difference I think now is that with social media, mas nararamdaman ng ating mga legislators, mga kasama ko sa Kongreso, yung public pressure. Nung araw kasi parang hindi nararamdaman sa responsa ng bayan. So, kaya nga sabi namin sa Senado, nakarating na sa third reading yung social quality bill this Congress, pero nilibig sa committee rules,
Kasi alam nila kung magbobotohan, mananalo yung social party. Kasi grabe yung public, support at public clamor para dito. Ito nga usapin, halimbawa ng itong sa mindful parking, tingin ko, baka this could easily move doon sa legislative bill kasi hindi siya masyadong controversial, pero grabe din yung support ng ating mga kababayan kasi nararanasan nila yun. So, yun yung Since sa mga siya na very under isa pang advocacy na malaki ng puso ko talaga is for the arts at saka sa mga cultural workers na. Kasi ngayon pag tinignan mo yung, di ba, kahit sa education system, in terms of focus, ang focus natin lagi ay nasa understandable, science and technology, medical and allied professions. Pero walang masyadong support for culture and arts. Some people would say, ay alam naman kasi ano daw walang kita, hindi naman yayaman ng mga tao dahil. Pero sa dulo kasi napakalaga ng kultura at anong sining para sa kaluluwa ng bansa. And in a very globalized world, kasi di ba globalized na tayo, social media and all, mawala kang culture, mawawalan ka ng parang compass. Kasi ano lang, tatanggapin mo lang natin galing sa tapos hindi mo na na-appreciate yung sarili natin. Kaya napakalaga, tingko isa pang advocacy ko ayos sa Pinang culture. In fact, sabi na ito sa related. Just this morning I read, we have a friend, ang kaibigan natin pangalan niya is Putin Hernandez, siyang professor dito sa UP. He was part of an initiative para i-document ano ang tawag ng mga Pilipino dun sa mga halamang gamot. Ano yung tawag natin, di ba? Kasi there are many plants around us. Tapos, kadalasan alam natin yung English name or yung scientific name. Pero hindi natin alam yung tawag sa, anong tawag sa kanya sa Bicol, anong tawag sa kanya sa Pangasinan, sa Ilocano, sa Tagalog, sa Waray, sa Hiligaynon. Kasi ibig sabihin, kung meron silang tawag doon, matagal na nilang kilala yan. At kung may tawag sila doon, ibig sabihin, endemic yan doon. Tapos yung fear ay, dahil nga sa climate change, environmental degradation, nawawala yung mga halamang gamot na ito. At dahan-dahan na rin nawawala doon sa lexicon, doon sa parang body of language, yung mga pangalan na yun. So, imagine, yung mga baliliit pero mahalagang mga bagay na ito, makita mo na may relasyon talaga yung kultura at saka yung kabuhayan. Ano yung opinion sa lahat ng content creator, influencer sa tumakbo sa mga so, kalimutan ko yung opinion niyo sa Hindi naman natin i-judge yung capacity ng mga content creators at ang napagpupo sa politika. Again, sabi ko kanina, yung taking responsibility is a choice. Kung nag-desisyon tayo, nagsulat yung mag-take na responsibility, go. Pero maganda tanong din natin, para once we take on the responsibility, the second question is, are we ready for it? Baka nga, balik na rin natin yung order of question. Are we ready for it? Ready ba tayo sa demand? Alam ba natin yung pinapasok natin? Kasi I understand, fame sometimes is a good motivator for us to do bolder things without really thinking of the consequences. Minsan yung consequences isip natin just for ourselves, pero isipin din natin ano yung consequences para sa ating mga kababayan. So, if we want to take on positions of responsibility, go ahead. Pero sana we equip ourselves with the necessary skills and knowledge to be able to do that effectively. Para sa dulo, hindi lugi yung bumoto sa atin, hindi nabudol yung bumoto sa atin. And this is not just for content creators, this is for everyone. follow-up question sa project, sir. Alam natin pag yung mga party list na may mga problema dito, may mga skandalistas, tempura na malakas sila sa ganito virtually. So ngayon po, ano po yung magiging strategy nyo to ma-counter, mapataas din yung survey, yung boto, at makakakang ng viewers. Kasi doon magkalaban yung mga artist na sila. So ano yung magiging strategy? Siyempre challenge yun para sa mga activists. Kasi kami lagi kaming galit. Lagi kaming obese. Makikita ulo namin. Baka yung isa parang, isang challenge sa amin na progressive is for us to get to know also the public. You know what? I think ko kayo mga content creators kasi kilala nyo, alam nyo what sells, alam nyo yung what's attractive. We are actually trying to learn from you. Gusto mo ka namin matuto sa inyo. So yun isang strategy na we are now trying our very best to learn from you kasi mas kilala nyo at alam nyo yung puso. Kasi di ba, medyo pag masyado ka-idealistic, you tend to talk about people's head. Hindi nakaka-connect. At kung sa usapin ng konektahan, kayo yung magaling ko. Never try to learn from you.